Ingay ng kotse, ingay ng mga kapitbahay na nagsisigawan, dahil sa kalasingan at puro tawanan ng mga kabataan, ang bumulabog sa tulog ng 10 taong gulang na si Rosenda. Fiesta kasi sa barangay nila ngayon kaya natural lang napakaingay ng mga tao kahit paggabi na, subalit mayroong isang ingay pa ang umagaw sa kanyang atensyon, naririnig niya ang isang boses ng babae na binibigkas ang pangalan ng kanyang ama, at tila umiiyak pa ito. Nagtaka si Rosenda sa kanyang naririnig, bumangon siya mula sa kanyang higaan, bumaba ng hagdan upang tingnan kung anong ingay iyon na nagmula sa labas ng kanilang pamamahay. Mas nagtaka pa siya nang makita ang isang babaeng hindi niya kilala, nakaluhod ito at umiiyak sa harapan ng kanyang ama. "Alvin, Alvin," sambit ng humahagulgol na babae. "Kailangan ka namin ng anak mo, kailangan kita Alvin, bumalik ka na sa bahay natin, patatawarin naman kita, handa pa rin naman akong tanggapin kang muli at magsimula tayo ulit, huwag mo lang kaming iwan, kailangan ka ng pamilya natin, namin ang anak mo," wika pa nito. Anak, katanungan sa isip ni Rosenda, may anak pa si Itay liban sakin. Mas lumapit pa si Rosenda upang maging malinaw sa kanya ang lahat, at nakita niya ang isang bata. "Mommy, Mommy," sambit naman ng isang umiiyak na batang lalaki habang pilit na hinihila ang kanyang mommy patayo, at ang batang lalaking yun ay parang kaedad lang niya, o mas matanda ito ng 1 taon sa kanya. At sa eksenang yun ay halos lahat ng kanilang mga kapitbahay ay sila na ang pinagpipiestahan, masyado kasing agaw atensyon ang mga kaganapan sa harap ng kanilang pamamahay. "Delia, tumayo ka, nakakahiya na sa kapitbahay namin," sabi pa ni Alvin sa kanyang asawa, pero tila bingilang ang babae at nakaluhod pa rin itong umiiyak sa harapan ni Alvin. "Hindi ako tatayo rito hanggat hindi ka bumabalik sa amin ng anak mo Alvin, kailangan kita, kailangan ka ng anak natin, kailangan ka namin. Alvin, Alvin, parang awa mo na, bumalik ka na sa amin, Alvin, bumalik ka na," sabi pa nito, habang ang batang lalaki naman ay panay ang iyak at pilit na itinatayo ang kanyang ina, dahil ang bata mismo ang naawa sa sitwasyon ng kanyang mommy. "Delia, hindi na ako babalik sa inyo, mahal ko si Lucrecia, sila ang tahanan ko, ang tunay kong pamilya," habag naturan ni Alvin. Naawa rin siya sa kanyang asawa, pero si Lucrecia talaga ang mahal niya at kay Lucrecia siya nagkaroon ng isang tunay na anak, yung mismong dugo at laman niya talaga, yung sa kanya mismo galing. Isang tricycle ang huminto sa harap ng bahay ni Rosenda, at lumabas mula doon sa tricycle si Lucrecia na walang kamalay-malay na andyan pala ang tunay na asawa. Biglang tumayo si Delia at sinabunutan ang kabababa pa lang na si Lucrecia. Ito ba Alvin? Siya ba, itong kabit mo ba ang dahilan kung bakit mo kami iniwan? Ha? Siya ba, itong babaeng ba ang dahilan mo ha, Alvin? Mariing sambit ni Delia habang lumuluhang nakapatong sa ibabaw ni Lucrecia at pinupulupot ang buhok nito at pinagsasampal. Hindi pumalag si Lucrecia, basta't sumisigaw lang ito ng tama na. "Delia, itigil mo na yan, Delia," sambit ni Alvin at malakas na binaklas si Delia mula sa pagkakadagan nito kay Lucrecia. Nabaliktad ang sitwasyon, kung kanina ay si Delia ang lumuluhod, ngayon ay si Lucrecia naman. "Delia, patawarin mo ako, patawarin mo kami. Delia, mahal ko ang asawa mo, mahal ko siya, Delia, patawad, patawarin mo kami Delia, patawad, sambit pa nito habang nakahawak sa mga kamay ni Delia. Lumuhad rin si Alvin sa harap ng kanyang asawa, at gaya ni Lucrecia ay humihingi rin ito ng kapatawaran at kalayaan. Iwinaksi ni Delia ang kamay ni Lucrecia at gigil itong tinitigan sa mga mata, habang pumapatak ang malalaking butil ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Ang sakit tingnan na gagawin ng kanyang asawa ang lahat para lamang kay Lucrecia, kaya't lumuhad din ito kasama ng kabit nito sa kanyang harapan. Ganun na ba talaga ito kay despiradong tapusin ang lahat? Sa bagay, matagal na rin namang may lokohang nagaganap, 10 taon na ang anak nito sa ibang babae, kaya siguro sapat na rin ang paulit-ulit niyang pagtanggap sa kanyang asawa, kahit na paulit-ulit na lang siya nitong sinasaktan noon ay okay lang. Basta nakita lang niyang buo ang kanyang pamilya ay handa siyang magpatawad ng paulit-ulit. Ganon naman talaga siguro kapag nagmamahal ang isang tao, girlfriend man o asawa. Kapag nagmahal ka ay kaya mong tumanggap ng paulit-ulit, kahit nakakadurog na, kahit sobrang sakit na, kapag tatanungin mo ang sarili mo kung bakit ka nagsasakripisyo. Kung bakit mo yun ginagawa. Isang sagot lang ang ibibigay ng sarili mo sa'yo. Wala mahal ko Pero sa puntong ito ay wala na siyang dahilan upang magtiis pa. Huminga ng malalim si Delia at nagsalita.
Malademonyo ang bawat kabit dito sa mundong ibabaw na ito, basta't sumaya lang kayo ay amanas na, di baling may nawawasak na kayong pamilya at pagsasama, basta't masaya lang kayo ay sapat na, walang kapatawaran ang kahayupang ginawa nyo sa akin. Kahit mamatay pa ako ngayon ay dadalhin ko ang galit ko para sa inyo, hinding-hindi ko kayo mapapatawad, mariin itong sabi. Ang bunga ng kataksilan nyo, ay ang bungang sisingilan ni Karma balang araw. Wika pa ni Delia habang tumutulo ang kanyang malalaking butil ng mga luha mula sa kanyang mga mata, at halos hindi ito maputol-putol sa sobrang sakit na kanyang nadarama, hindi niya lubos akalain na darating pala ang ganoong pangyayari sa kanyang buhay. Ang hirap tanggapin na kahit ikaw ang asawa ay hindi ikaw ang pinili. Nakakatakot ang hindi ikaw ang piliin, tila para kang tinarakan ng balisong sa dibdib, nakakalugmok at nakakapanghina na malamang hindi na ikaw ang mahal, na hindi na ikaw ang uuwian, at hindi na ikaw ang tinuturing nitong tahanan. Mahirap ang matalo ng isang kabit lamang. Pinagmukha ka nitong isang bigo na asawa. Mahirap na bilang asawa ay isang kabit lang ang tatapos sa papel mo bilang tunay na asawa. At hindi lang yun, may iwan ka pa na mag-isang magtataguyod sa anak niyong dalawa. Mag-isang mag-aaruga at magmamahal, wala naman sanang problema yun. Ang kaso nga lang, wala nang tatawagan ang anak mo na tatay. Kahit ikaw pa ang legal kung hindi na ikaw ang mahal, talo ang ikinasal. At yun ang mas masakit, yung nasaktan ka na nga, talo ka pa, yung tipong tinanggihan na niya ang pagpapatawad mo, yung wala ka na dahil meron ng iba. Masakit, yung tipong hindi ka na kailangan, hindi na ikaw. Muling sinubukan ni Lucrecia ang hawakan ng kamay ni Delia subalit inilayo niya ito. Inihakbang ni Delia ang kanyang mga paa palayo sa dalawa at ni isang sulyap ay hindi niya iginawad. Hinawakan ni Delia ang kamay ng lalaki niyang anak at ipinasok ito sa kotse at mabilis silang umalis. Habang nagmamaneho si Delia ay panay ang pag-agos ng kanyang mga luha, kahit anong punas niya sa mga ito ay pilit pa rin itong tumutulo. Nalungkot ang batang lalaki na makitang lumuha ang kanyang ina, pinahid ng bata ang luha ng kanyang ina at niyakap ito. "Mommy, ako, hindi kita iiwan," sabi pa ng bata sa kanyang ina. Napangiti na lang si Delia sa mga winika ng kanyang anak, subalit ang ngiting iyon ay may kalakip pa ring sakit. Siya at si Alvin ay nagpasyang mag-ampon ng bata noon, isang batang bubuo sa kanilang dalawang mag-asawa. Subalit paano na ang batang ito ngayon? Adopted na nga, wasak pa ang pamilya. Nakakakonsensyang dalhin ang damdaming yun, parang nag-ampon lang sila ng isang bata, upang ipadama rito kung paano ba ang magkaroon ng isang wasak na pamilya. "Hindi rin kita iiwan anak," turan naman niya rito. Habang si Rosenda naman ay tila parang sinampal ng malakas na hangin, naiwan ang kanyang utak sa ere at lumulutang ito sa kung saang lupalop ng alapaap. "Kabit si mama, pangalawa kaming pamilya, nanira si mama ng pamilya?" Manloloko si Papa. Ako, anak ako ng makasalanan. Anak ako sa labas. Sunod-sunod na mga katanungan ni Rosenda sa kanyang isipan, kung ganoon totoo pala ang mga tsismis sa kanilang barangay na kabit ang kanyang ina at anak siya ng makasalanan. Bilang isang bata ay hirap rin si Rosenda na tanggapin kung ano ang kanyang mga narinig at natuklasan. Kinamuhian niya ang kanyang ina at ama, maging ang kanyang sarili. Hindi man niya tipikal na sinasabi ang mga katagang yun sa kanyang magulang, bitbit naman niya ito sa kaloob-looban ng kanyang puso at isipan. Hinalikan ni Allison ang pisngi ng kanyang asawa at bumangon na siya sa kama upang ipagluto na ito. Sa araw na ito ay lilipad si Carlos papuntang Cabanatuan upang asikasuhin ang hotel company nila doon. Allison and Carlos' marriage life ay mas maganda na ngayon kaysa dati. Both of them forgive each other's mistake, kaya masasabi niyang hindi siya lulukuhin ng kanyang asawa, kahit sa ang lugar ito pumunta ay hindi siya kabado. Sa pagbaba ni Carlos ay nakita niya ang kanyang asawa na busy sa paghahanap. Niyakap ni Carlos ang bewang ng kanyang asawa at hinalikan ito sa leeg. Isang manipis lang na sleeve ang suot ni Allison habang nagluluto. She wear his undies pero para wala itong suot na bra, kaya naman bakat na bakat sa manipis na sleeve ang maganda nitong dibdib. Lampas lang din ng kaunti sa puwet ang haba ng sleeve, kaya his white legs are beautifully showing. Allison is such a hot woman. Kakagising mo nga lang naglalambing ka na," sambit pa ni Allison sa kanyang kabiyak. "I'm your baby, that's why I'm acting like this," sagot pa nito sabay ipinasok ang kanyang kaliwang kamay sa loob ng damit ng kanyang asawa, at hinahapuhap ang pusod nito. "Ano ba, Carlos, nagluluto kaya ako,
malambing na tugon niya sa kanyang asawa. Pero makulit talaga ang kanyang asawa at nilero pa nito ang pusod niya. Nakikiliti tuloy si Allison kaya napatawa siya ng malakas. Tumawa rin si Carlos sa napakagandang tawa ng kanyang pinakamamahal na babae sa balat ng lupa. "Kape Han, gusto mo?" aniya kay Carlos. Inamoy-amoy ni Carlos ang buhok ng kanyang asawa. Ang bango ng asawa ko, kape. Ayaw ko ng kape, I'm your baby kaya ito ang gusto ko." Ani nito sabay sakop sa dalawang dibdib ni Allison. "Ito ang gusto ko Han, mas mainit pa sa kape," sabi pa nito at nilamas-lamas ang dibdib ng kanyang asawa. Napapikit naman si Allison at pinatay ni Carlos ang kalan. Hinalik-halikan nito ang leeg ni Allison habang nilalaro ang dibdib nito. "Oh, sweetheart," bigkas niya sa makulit na kamay ng kanyang asawa. "I want to have you before I leave," sabi ni Carlos sabay pasok ng kanyang isang kamay sa loob ng undies ng kanyang asawa. Carlos, aniya habang nilalasap ang makiliting halik ni Carlos sa kanyang leeg. Bawat dampi ng mga labi nito, ay may hatid na sensasyong bumubuhay sa init ng kanyang katawan. Binuksan ni Carlos ang bawat butones ng sleeve ni Allison, at malayang nakaluwa na ang malulusog na dibdib ng kanyang asawa. Muli niya itong hinapuhap at pinisil-pisil. "Kapwa parehong katawan ay kapwa ng nag-init, Carlos," sambit niya sa pangalan ng kanyang asawa. Hinawakan ni Carlos ang balakang ng kanyang asawa at kinabig ito paarap sa kanya, at siniil ng maalab na halik ang mga labi nito. Bawat halik ay napakainit, damang-dama ang umaapoy na pagmamahal para sa isa't isa. Bumaba sa leeg ang kanyang mga halik pababa pa sa dibdib ng kanyang asawa, ramdam ang pagmamahal sa bawat halik na kanilang pinagsasaluhan hanggang sa kapwa wala na silang damit. Mabilis na umindayog si Carlos sa ibabaw ng kanyang asawa sa sofa, hanggang sa kapwa sila nakaraos sa init ng kanilang mga laman. Pagkatapos ng may init na pagsasalo ay nasa gate na si Allison ngayon, upang makita ang pag-alis ng kanyang asawa. Mga isang buwan din siguro silang hindi magkikita, dahil magiging abala ito sa negosyo nila sa kabanatuan. Carlos kissed his wife's lips at gumanti naman ito ng halik sa kanya. "Sweetheart, take care of yourself, mamimiss kita," matamlay na sabi ni Carlos dahil mawawalay siya ng medyo matagal sa piling ni Allison. "Mamimiss din kita sweetheart, mag-ingat ka rin doon, hihintayin kita," tugon naman niya at muling hinalikan ang asawa. Lumipad si Carlos mula Davao papuntang Cabanatuan. Sa paglapag nito sa airport ay nakaabang na rin ang gagamitin niyang sasakyan. Dinala yun ng private driver niya sa Cabanatuan para sa kanya. Minaneho ni Carlos ang sarili niyang sasakyan, habang ang driver naman niya at ang guard ay nakasakay sa hotel car service. Bago nagtuloy si Carlos sa naturang hotel ay dumaan muna siya sa mall, upang bumili ng wine, para kapag nabagot siya sa office niya at mamiss niya ang kanyang asawa, ay may wine siyang nakahanda para sa sarili niya. Wine ang gamot niya sa kanyang pagkabagot. Bitbit na niya ang kanyang wine palabas ng mall at pabalik na siya sa kanyang kotse at muling nagmaneho. Pa-U-turn sana siya nang biglang nagring ang kanyang phone, akmang sasagutin na sana niya ang phone nang bigla itong nahulog. "Hi, bad trip naman," reklamo pa niya, kung kailan siya nagmamadali tsaka pa umipal ang cellphone niya. Hininaan niya ang kanyang speed at pilit na inaabot ang kanyang phone, nang biglang may nabundol siyang isang motor. Mahina lang naman ang pagkakabundol dahil mahina naman ang kanyang takbo, pero dahil sa siya ang nakabundol ay hihingi siya ng paumanhin rito, at magbabayad ng halaga, lalong-lalo na at nagwawala na ang babaeng nagmamay-ari ng motor sa labas. "Hoy, baba, bumaba ka dyan lalaking nakakotse," ani ng babaeng palaban. Bumaba nga si Carlos mula sa kanyang sasakyan. "Miss, paumanhin, hindi kita agad na napansin," aniya rito. "Ano ka, bulag, may katarata, ang laki-laki ko oh, 5'5" height, tapos hindi mo ako napansin. Ano ba yung mata mo weather lang, tingnan mo oh, gasgas na ang motor ko." Magsuot ka nga ng eyeglasses na mataas ang grado para naman luminaw yung paningin mo. Talakpa ni Rosenda sa lalaki. "Ha, miss, alam ko namang nagasgas ko ang motor mo. Pero wala nang igagasgas pa yung motor mo, kulang na nga lang ay maghiwa-hiwalay na ang bawat piraso niyan. Anyway, I will pay for the damage," sambit nito sabay dinukot ang wallet sa bulsa. Nanlaki ang mga mata ni Rosenda nang makitang ang daming pera naman ang binubunot nito. "Oh, ayan, sana sapat na yan para tumigil ka na at bumili ka na rin ng bago mong motor," sabi pa nito kay Rosenda. Naningkit ang mga mata ni Rosenda at mas lalo pa siyang nanggigil sa lalaki, parang minamaliit yata nito ang kakayahan niya.
Hoy, mamang matangkad at malakapring tindig. Kaya kung bumili ng sarili kong motor, aniya, saka na may wang, yun nga lang hindi pa ngayon, dugtong pa niya. Hindi ko kailangan ng pera mo, ang gusto kong marinig ay ang sorry mo, hindi ka ba marunong nun, may katarayan niyang sabi. Naiinis rin si Carlos sa babae dahil sa tabil ng dila nito. Sabi ko nga kanina, pasensya diba, sambit ni Carlos na nag-uumpisa ng maubusan ng pasensya. Iba ang pasensya sa sorry, hindi mo ba alam yun, at gusto kong malaman mo, na late na ako sa trabaho ko dahil sayo, maldit ang singhal niya sabay pumaharurot ng kanyang motor. Gigil na gigil si Carlos na bumalik sa loob ng kanyang kotse, at kulang na lang ay sasabog na siya sa inis dahil sa babaeng yun. Buti sa ugali niyang yun ay hindi yun natanggal sa trabaho niya, sambit pa ni Carlos, pinilit ni Carlos na maging maayos ang kanyang araw, dahil magpapakilala pa siya sa kanyang mga bagong tauhan sa kakaumpisa pa lang niyang restaurant, na nasa loob rin ng kanyang hotel ang resto na yun, dahil bago ang resto ay nais niyang magpakilala sa kanyang mga tauhan. Nais niyang hindi magiging malayo ang mga loob ng mga ito sa kanya, at narating na nga ni Carlos ang hotel at agad siyang pumasok, lahat ng staff ay bumati kay Carlos at lahat ay nakangiti. Ang pogi ni Sir, nagtataka tuloy ako kung may nakabihag na ba sa kapugian niya, bulungan ng mga front desk staff at maging ang mga housekeeping staff. Dumiretso si Carlos sa kanyang resto upang magpakilala at doon na rin sana kumain. Everyone, sigaw ng manager, andito ang boss natin, ang owner ng hotel at resto na ito, lahat ay pumunta rito at isa-isang magpakilala, wika pa ng manager. Habang si Rosenda naman ay halos mag-magic na sana ay maglaho na siya mula sa kanyang kinatatayuan, panay ang kubli niya ng kanyang sarili sa likuran ng kanyang mga kasamahan. Hindi niya lubos akalain na boss pala niya ang lalaking kanyang tinalakan kani-kanina lamang. Nakakahiya, mahinang sambit niya sa sarili, Rosenda, napapikit si Rosenda nang tawagin ng manager niya ang kanyang pangalan, patay na siya kung ganon, parang gusto na niyang mamilipit sa takot at pakiramdam niya ay parang naiihi siya sa sobrang kaba at takot. Why are you hiding, dugtong pa nito, saktong nakuha naman niya ang atensyon ni Carlos. Aroy, Diyos ko, aniya sa kanyang sarili nang magtama ang kanilang mga mata. Wala na, finish na, uwian na, dugtong pa niya, nahuli ng tingin ni Rosenda ang pag-igting ng mga bagang ng boss niya, pamaldito pa itong nemiwang habang nakatingin sa kanya. Unti-unti siyang lumabas mula sa pagkakatago niya sa likod ng kanyang katrabaho, pakiramdam niya ay para siyang natatae o naiihi ba, parang binabaliktad o ginagalugad ang kanyang sikmura sa samot-saring niyang nararamdaman, hiya, kaba, takot, at kung ano-ano pa, gusto na nga niyang tanggalin ang kanyang ulo at itapon sa labas. She's a worker here, malditong tanong pa nito sa manager, halatang naiinis ito sa kanya, halatang halata sa tuno nito. Nakayuko siya pero alam niyang lahat ng kanyang mga katrabaho ay isa-isa nang nagsitingin sa kanya. Yes sir, worker mo po siya rito, kunot noong sagot ng manager, nagtataka kasi ito kung bakit ganun na lang ang pagbago ng tuno nito dahil kay Rosenda. How the hell you hired that kind of a bitch here? Nagulat ang manager dahil sa pagtaas ng tuno ni Carlos, at si Rosenda naman ay kagat-kagat ang kanyang labi, hindi niya ito masisisi kung bakit ito galit sa kanya, talakan ba naman niya ito ng kay aga, malamang, ganun nga ang resulta. Bitch, sambit ng kanyang mga katrabaho, nagtataka rin ang mga ito kung bakit ito galit sa dalaga. Hoy, Rosenda, kilala mo si Sir? Tanong ni Nympha, katrabaho niya na malapit sa kanya. Hindi, pero kasi, hindi na naituloy ng dalaga ang dapat niyang sabihin, nang biglang humakbang ng napakalaki ng kanyang amo palapit sa kanya, tila parang aabot ng isang dipa ang bawat hakbang nito dahil sa inis sa kanya. Pakiramdam ni Rosenda ay nais na niyang maging yelo at matuno ng mabilis. Nanatili siyang nakayuko at mistulang isa lang siyang daga na nananalangin ng kaligtasan niya mula sa pusa, ang tangkad ng kanyang boss at nanliit siya lalo nang tapatan siya nito, 5'5" na siya pero ni hindi man lang siya lumagpas sa balikat nito. Dahan-dahan niyang inaangat ang kanyang paningin kay Carlos, pero agad din siyang yumuko ulit nang magtama ang kanilang mga mata, galit talaga ang kanyang boss sa kanya, naniningkit ang mapunggay nitong mga mata. Habang ang manager at mga katrabaho naman niya, ay puno ng katanungan sa kani-kanilang mga isipan, kung ano ba talaga ang problema ng dalawa. Ano ang iyong pangalan? Pabagsak na sambit nito, mas nakakatakot pa itong pakinggan dahil sa mabilog nitong tinig. Rosenda sir, yutel niyang sagot, nanginginig talaga ang buo niyang katawan dahil sa presensya nito, pakiramdam niya ay pati ang kanyang buhok ay unti-unti nang nalalagas,
wala nang tatalo sa kanyang takot na nararamdaman ngayon, parang end of the world imbes na joy to the world. Rosenda, mahal mo ba ang trabaho mo? Kalmadong tanong nito. Yes sir, sagot naman niya, mabuti naman, pero alam mo ba, I need a worker here na maganda ang ugali, sabi nito, at alam ni Rosenda na siya ang pinapatamaan nito. Rosenda, my company don't need a bitch like you, you're fired, now, go out, mariing sambit nito na ikinagulantang ng lahat, lalong-lalo na ni Rosenda. Sir, hindi pwede, baka pwede pa natin itong pag-usapan, aniya habang hinahabol ang bawat yapak ng kanyang amo na palabas na ng resto. Sir, kailangan ko po ng trabaho, kailangan ko po ang trabaho ko, sir, baka naman po pwede pa po nating pag-usapan to sir, aniya sa kanyang boss pero kahit konting tugon ay wala siyang natanggap mula rito. Sumanyas pa ito sa guard, kasunod noon ay ang pagkaladkad sa kanya palabas ng hotel. Nasa labas na ng hotel ngayon si Rosenda, kulang na lang ay maglumpasay siya sa labas kut-ang-kuta na talaga siya ngayong araw, nabangga, napahiya, natanggal pa sa trabaho, siya na yata ang award-winning sa araw na ito. Umangkas na siya sa kanyang motor at pinadyak ito. Subalit ayaw pang yumandar ng kanyang motor kahit nakailang padyak na siya rito, gusto na niyang sumigaw talaga. Nais na niyang umalis sa building na yun para naman makahinga na siya ng maluwag. Dahil labis na ang hiyang kanyang nararamdaman. Dahil umabot pa talaga siya sa puntong ipinakaladkad siya palabas ng hotel. Ano ba yan partner, kota na nga ako dumagdag ka pa, aniya sa kanyang motor. Nais kong malaman mo na wala na akong trabaho para magpatalyer sa'yo. Kapag hindi ka pa talaga yumandar, itatapon na kita, pananakot pa niya sa kanyang motor na para siyang tanga. Habang sa itaas naman ng hotel ay nasa pinakatuktok ng building ang opisina ni Carlos, kasalukuyang nakatayo ito ngayon sa harap ng kanyang bintana, tanaw-tanaw ang dalaga. Buti nga sa'yo, sabi pa ni Carlos sabay tawa nang makita ang dalaga na itinutulak ang sarili nitong motor. Junk shop mo na yan, sambit pa ni Carlos, dahil halos kalansay na ang motor ng dalaga, padpad na ang upuan nawawala pa ang ibang cover nito. Isang tingin lang.